So unlike before guys na easy lang yung requirement, ito need natin ang standard requirement. So dapat lahat ng residentials hindi pwedeng nakakat, dapat lahat naka-merge, lahat may sidewall, yung big buildings dapat naka-multi-layer. So yun yung standard requirement natin. So first, dito tayo. We have to fix the forest. Kasi dito, may merong mga categories. May building, minsan may mga existing, may water, bridge, tsaka forest. So lahat ng to aayusin natin. So first, sa forest, paano natin ma-check yung forest? Press natin F3. Yan. Yan yung forest. So usually sa forest, no need na to repair guys. No need lang to draw yung mga, for example, may mga missing na ganyan. No need to draw na yan ha. Ignore nyo na yan. Not unless kung medyo malaki na siya, like this for example. Yan. For example, ganyan kalaki. So we need to draw that kasi medyo malaki na siya. Pero pag maliliit lang naman, mga ganyan, we can just disregard na lang. Pwede nang i-ignore. Next, existing building. So alam nyo na yung gagawin sa existing, no? Same lang sa building update, ignore yung quality, check lang yung big building, same lang sila. Next is bridge. Bridge guys, lahat ng above ground, lahat ng elevated na structure considered as bridge. So dito, I think may bridge dito. Ay wala na. Wala na. So pag may bridge, draw nyo lang. From kung saan nagsa-start yung elevation, so i-change na lang yung category to bridge. For example, dito, let's say may bridge dito, no? For example, may bridge. So, ganyan lang yung gagawin mo. Bridge lang. Yan, tapos, draw mo lang ng ganun. Follow mo lang yung paang proper na shape ng bridge. Next is building. Ito na tayo sa standard requirement, no? So standard requirement, ignore natin lahat ng ambiguous errors saka minor errors. Yung mga corners, pwede nating i-ignore yan. Pero dito nakalagay malito, ignore nyo na lang to. Pwede nating i-ignore yung mga corners na yan. And then, shape should be reasonable. And then do not capture building that touches the boundary without orange marking. So ito. Yung mga ito sa forest guys, so ang ignore nyo na 'yan. Yan. Make sure na ma-check nyo yung mask. Same lang naman to sa nature. Kaso nga lang may building repair na kasama. So again, backread na lang kayo dito mamaya. Ito bridge, yan. So pag nagdraw tayo ng bridge, ganito yung magiging itsura niya. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Change tapos yung category to bridge. This also. So capture natin. Skyway. Skyway is considered as bridge kasi nga elevated siya above the ground. So considered siya as bridge. Ito, flyover. Railway. Railway na elevated, still considered as bridge. Yan. So lahat ng miss buildings guys na outside na sa boundary, pero pag nakaapak siya sa tawag doon, nakaapak sa green boundary natin, hindi natin yang i-draw basta may green mask. Pero pag wala, like this for example, ito yung mask natin, di ba? So nakaapak siya, pwede nating i-ignore na yan. Wag na nating pakialaman. Kung na-draw ng system, then kung draw ng system na need nating ayusin, so ayusin natin yan. Pero pag hindi naman naka-draw, wag nyo nang pakialaman, yaan nyo na. So sa actual tasking na tayo, again, unahin muna natin, press F3 para ma-check natin yung forest. Yan. Forest and water. In this case, ito may water siya, no? For example, may missing water, so i-fill lang natin ng water. Yan. Next, for example, dito may missing water, draw natin yung water.
Ang pools guys is not considered as water Ignore nyo lang yung mga pools, yung mga malalaki lang. Yung mga for example may mga canal dyan or irrigation, pwede nang i-disregard dyan. Pero ito medyo malaki siya, medyo river na to, considered as river na siya. So draw na lang natin. So pag okay na, F3 ulit, proceed tayo sa building. Yung pag-label ng building guys, follow natin yung S pattern. So start tayo from here. Ito 1-1 na grid. Pag ganito. Yan, ganyan dapat yung pag-draw. So dito na ako magsa-start. Ignore ko na lang yung outside ng task area. Ito for example, no. As you can see, mali yung shape. So hindi to uubra. We need to fix this. Ganyan. Ito multi-layer siya, di ba? Tapos multi-layer. And then group. Ganyan yung gagawin natin. Same basta big buildings. Ito like this for example, big building din to. So pwede, ganyan na lang. Kaya ko na lang adjustin drag yung side wall. Ito, pwede natin itong i-cut. Yan. Ganyan na lang. Tapos ito, cut. Pero since ito mababa, so adjust ko para maging mababa siya. Yan. And then, pwede siguro natin itong i-group. Basta multi-layer, always don't forget to group. And then group, pwede na yan. Pwede na tayong disregard yung isa. Okay na yan. So again, pag big buildings, need nating i-multi-layer. Hindi pwede yung iisa lang. Not unless kung wala talagang ibang layer, pwede natin siyang ikuan, pwede natin siyang i-draw as one building. But since ito, may layer siya So, pero kahit hindi na ma-adjust ng kuan, ganyan din na lang Tapos cut, yan pwede na yan. Multi-layer na yan. So, ito again, mga multi-layer. So, need natin yan i-draw. Next is yung residentials. Ito. So, ignore ko na lang yung ibang building. Ito, dito tayo sa residentials. Pwede nating i-ignore, disregard yung mga maliliit na errors like ganito. Yan. For example, hindi siya straight. Pero pag ganito, hindi siya isang building, we need to merge this. Kasi hindi pwedeng dalawang building pag isang residential. So, dapat naka-merge talaga siya. And then, pag may side wall, you have to drag the wall also. Yan. Nagko-connect siya. So, ganyan siya. Okay na. Next, ito may missing part sa likod. Capture din natin yan. Hindi pwedeng hindi ma-capture. Bawal guys yung mga miss part sa building repair. Kasi nga standard repair, ito talaga yung ginagawa natin sa standard repair guys. Yung last na ginawa natin is building update lang yun. So we do not need to very low yung quality requirement. Pero dito sa standard, iba na yung quality na hinahabol natin. So dito may ground. So adjust lang. Okay na to, hindi kasi nga ambiguous siya. Same, hindi ko alam kung ground to or ano, so ignore na 'yan. Next ito, naka-merge, naka-cut. So i-merge natin 'yan. Dito, naka-cut, i-merge natin 'yan. So I don't know kung ground to or ano, so ayaan nyo na. Merge side wall. No need to wag nyo lang ganyan na no. Pwede na 'yan, draw only what you can see. Ito ang big error to kasi nga part to ng residential na bahay, so i-include ko to. Yan. We have about basta madami pang natitirang ganitong tab. Ito kasi yung next natin na gagawin. After nito, yung 3D matching na. Yan. So hindi naman kayo malulugi dito kasi nga yung standard benchmark nito is 800 per hour, 800 feet. So I think kayang-kaya din naman. Not unless kung makakuha ka ng medyo madaming tawag doon, madami yung multi-layer, medyo tagilid ka doon. Pero makakabawi ka naman sa ibang sa ibang tawag doon, sa ibang task. So ito pwede ko tong cut.
and merge additional fits pa to. Ito yung sa standard repair na ginagawa natin. After this, ito for example yan, may ganyan. Naka-apak siya sa green mask. So pag wala siyang orange na mask like this pag wala siyang ganito, wag na nating i-capture. Pag ganito lang yung itsura na, like this for example, saan na yun? Ito siya. Nakaapak sa boundary, although nakaapak siya, wag na nating i-capture. Not unless kung nasa loob na ng boundary. So, hindi natin yang i-capture. Kung outside lang naman nakaapak, ito for example, ganyan siya, nakaapak lang sa boundary, no need to capture na. Nasa sa inyo na yan, if you want to capture, kung madali lang naman, then capture kasi additional fits pa yan. Pero kung mahirap, then disregard nyo na. So, ito, hindi to pwede. Wag nyong i-cut. Ito, di ba? Nakakat siya sa gitna. Wag nyong i-cut yung ridge. Ito dapat yung itsura niya, Dito kayo mag-cut sa gitna and then group. Yan, pwede yan. Ito, pwede to i-cut dito. And then group. Yan, multi-layer na siya. Dito, kahit i-group na lang siguro to. Yan, pwede na yan. Merge, merge. So may mga task na medyo mahirap, may mga task na madali lang naman. Pero ito, at least good training sa inyo to guys, kasi most of the task, ganito talaga yung standard repair. Since day 1, ganito yung ginagawa namin. Ngayon lang to naging, yung previous tabs lang natin medyo madali. Pero ito na talaga yung standard na ginagawa natin. Yan. And then, I think we can group. Yan, pwede na yan. Ito, again, mali yung nakakat sa gitna. Kasi, ridge to ng building. So, i-merge natin yan. Ito, mali din to. Ito, layer siguro to. So, we can just group. And then, ito, I don't know. Hindi siguro to building. So, i-delete ko to. And then, ito, ikakat ko din sa gitna. Pwede i-cut, pwede hindi. Pero ikakat ko, why? Additional fits pa to, guys. Yan, kahit ganyan yung itsura nyo. So, yung isang building equals to 3 fits na. Diba? So, diskartihan nyo din ng konti. Kasi, pag sa big building, malulugi kayo. Ito, need natin tong i-draw. Kasi nga, magkaiba yung tawag doon. Magkaiba yung layers nila. So, ganyan. Cut dito. And then merge. So, pwede na yan. Next, ito. Hindi to pwede. Kasi nga, ridge ng building. Yan, and then don't need to group na siguro kasi may fence, so individual na yan. So, clear ba tayo dyan sa rules? Kung ano yung requirements? Maya lang yung mga PM. Sana yan. May clear ba tayo sa rules, guys? Alam ko medyo mahirap to, especially sa mga sa mga newbies. Kasi nga since yung project na nag-work kayo is medyo madali kasi yung standard requirement doon medyo mababa. Pero since dito ito na yung standard natin, no. I think sunod-sunod yung refill na ganito yung requirement talaga. Pero take note. Pag na-master nyo to, lahat ng task madali na lang. Ito talaga yung need nyong ma-master. Especially sa multi-layers. Like ganito, so hindi to pwede. Isang building lang to. So merge ko na lang yan. Pag ganyan, pwede na. So do you have any questions? Lahat ng questions please ask now para wala tayong problema mamaya pag nag-start kayo, pag bumalik kayo sa work nyo. Questions? Benchmark is 800 feet per hour. So doable din naman siya, madali lang naman. Kaso nga lang, pag newbie ka, medyo mahihirapan pa siguro. Pero siguro after a few hours na continuous working, masasanay din yung kamay nyo. Questions? Wala?
Sigurado kayo guys ha, walang questions ha.